Cuadro Alas Casimero pirmado ng kontrata under ng Kameda Promotion ng Japan. Ayon mismo sa post ng Kameda Promotion nitong mga tol. Kagabi pa ang balitang ito at nakapost agad sa FB page natin. Legit na ito mga tol dahil kinumpirma mismo ni Jason Casimero sa isang live. May laban na raw sila agad pero hindi muna babanggitin. Antayin daw ang Kameda Promotion na silang maglabas ng info tungkol sa laban. Good news ito para kay Casimero dahil sa huling laban niya sa Japan noong October, naban siya ng 1 taon sa Japan dahil sa overweight. So ngayong October matatapos na ang 1-year ban kaya pwede na ulit lumaban sa Japan. Sa edad ni Casimero na 36, kinuha siya ng Kameda Promotion dahil meron silang binabalak. Under din kasi ng Kameda Promotion ngayon si Kenneth Lover, Jandrel Casimero at si Luis Neri. Siguro plano ng Kameda Promotion na pagtapatin si Casimero at Luis Neri sa inaharap. Matatandaan na napalaban na si Luis Neri sa featherweight 126 pounds. Umakyat ito ng division matapos talunin ni Inoue by knockout. Samantala si Casimero aakyat na rin sa featherweight at dito na maghari sa 126. Tingin ko dyan mga tol, bibigyan muna ng laban si Casimero comeback fight. Kung maganda ang ipapakita ang performance, maganda i-build up na ang laban kay Luis Neri na isang Mexican. Ito na ang pagkakataon ni Jandrel Casimero para patunayan ang kanyang tunay na lakas. Dapat solid ng kondisyon ni Casimero dyan mga tol. Hindi na sana mag-overweight sa Japan. Featherweight na ito kaya mas mataas ng timbang. May lakas pa si Casimero sa kanyang edad na 36 at magagamit pa niya yan ng ilang taon. Hindi nilabas ng Kameda kung ilan ang laban na pinirma ni Casimero. Pwedeng 3 laban o hanggang 5. Kaya ayon din sa mga fans mga tol, sana hindi na ito sayangin ni Cuadro Alas. Dahil huling barahan na ito. Hindi sana matulad sa nangyari sa dati nilang promoter na si Masayuki Ito. Marami ang nagsasabi na nalugi daw si Masayuki Ito sa pag-invest kay Casimero dahil hindi nakabawi sa gastos. Ayon din sa mga nag-comment sa page natin, medyo duda pa rin daw sila sa magiging kondisyon ni Casimero dahil si Jason pa rin daw ang conditioning, nutritionist at head trainer. Kung ganyan nga ang mangyari mga tol, mukhang mahirap nga, lalo na kung si Luis Neri ang kalaban sa inaharap. Pero kung kukuha sila ng conditioning coach ni Casimero, aba, mas matindi ang kondisyon. Pwedeng si Jason Casimero ang head trainer, pero iba ang conditioning coach. Siguradong mas solid ang Casimero na makikita natin sa ring. Katulad kay Manny Pacquiao, kompleto sa Ricados. May conditioning coach, head trainer, assistant trainer at nutritionist. Imaginin nyo na lang mga tol kung iisang tao lang ang gumagawa sa trabaho ng conditioning coach, nutritionist at head trainer. Talaga namang mahirap. Sinabi din ni Jason sa kanyang live na hindi naman daw si Jerry Peñalosa ang tumulong sa kanila. Sila Jason pa rin daw ang nakipag-meeting kay Kiko Kameda. Nabanggit din ni Jason na si Kameda ang pinakamalakas na promoter sa Japan. Pero sa tingin ko mga tol, si Mr. Honda ang mas matinding promoter sa Japan dahil hawak niyan si Nakatani at Naoya Inoue. Ayon din sa source natin, hindi magkasundo si Mr. Honda at Mr. Kameda pagdating sa mga laban. Kaya malabo na raw na maglaban pa si Casimero at Naoya Inoue. Si Inoue naman under ni Mr. Honda at co-promoted by Top Rank. Pero kahit hindi makuha ni Casimero ang laban kay Inoue, sapat na si Luis Neri na matinding kalaban. Kung matalo ito ni Casimero, maganda ito sa kanyang legasiya. Kaya sana pagandaan ito ni Casimero mga tol.